May tanong sa akin. Good day po, Boss Rai. I-share ko lang po experience ko sa Ola. Nag-apply po ako sa kanila at agad naman na-approve. Ang problema, wala pa sa due date, sinisingil na ako. Ipapakalat daw identity ko dahil sa utang. Nung nagbayad na ako, nagulat ako, bigla ulit ako nagkautang. Sumunod, binayaran ko ulit sa takot na mareklamo. Tapos wala naman akong inaplaya na reloan, may pumasok ulit sa GCash ko. Habang nagbabayad ako, palaki ng palaki ipinapadala nila pero mas malaki naman ang kaltas kumpara sa ipinapadala nila sa akin. Pero yung utang buo pa rin nilang pinababayaran. Nung nag-research ako, nalaman ko naka-auto reloan pala ako sa kanila, yun ang modus nila para di ako makaalis sa utang sa kanila. Please hide my identity para na din po di ako mabash ng mga nakakakilala sa akin. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin ano po ba yung tinatawag na nakaset ng auto reloan. Pero bago po yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamaraan ng pautang at maling pamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala pong mensahe. So, may share daw po no, itong ating viewer no na siya daw po ay nag-apply at madali namang na-approvean. Well, sabi nga sa inyo no. Actually, halos wala yatang nadi-decline o nadi-disapprove dito sa mga bugo katapusadong online lending apps, lalo sa illegal. No, kasi yan ho ang gustong-gusto nila, no, yung ipahamak ho tayo. Okay? Kaya nga ho, itong sinasabi ko sa inyo is bakit ba kailangan nating mag-ingat dito sa mga bugo katabusadong online lending apps dahil sa ganyan. Kasi tingnan nyo ha, may mga criterias dapat na sinusunod. May tinatawag tayong 5 C's of credit. Okay? Yung character, capacity, condition, capital, and collateral. Yung capital and collateral, alisin na natin kasi sa mga malakihang utang yun eh. Okay? So, character, capacity, and condition tayo. Sumusunod ba sila doon? Hindi. O doon lang sa capacity. Okay? Hindi na kagad nila yun, sinusunod yun eh. Bakit? Tingnan nyo, ha? Nagke-credit investigate ba sila? Nagbe-verify ba sila? Di ba hindi? Hindi nga nila inaalam kung may kapasidad o may kakayanan yung kanilang mga kliyente. Hindi nila chinecheck yun. Saan kayo nakakita, di ba? Ang dami ko na nagawang video. Wala hong trabaho at saka estudyante. Pinahihiram. Saan naman ho kayo nakakita ng ganun? Paano makakabayad yun? Di po ba? Kaya ho, kailangan talaga nating mag-ingat dyan sa mga yan. Tapos sabi nga ho, di ba? Wala pa daw po sa due date. Sinisingil na. Nakita nyo? Hindi marunong maningil. Di ba? Una, hindi marunong magpautang. Ngayon, hindi marunong maningil. Di ho ba? Saan kayo pupunta roon? Lahat na lang ng ginawa nila, sablay. Wala pa sa due date, maniningil ka na. Hindi po pwede yun. Mas mainam sana ninyong ginawa is nag-remind kayo. Reminder lang ang po pwede ron. Pero yung sisingilin mo, wala pa sa due date, sobra naman yun. Diba? Meron kayong kontrata dyan. Dapat. Ha? Yan pa isang mahirap sa mga yan. Walang kontrata, hindi sinusunod yung The Truth in Lending Act. Napaka-importante ng batas na yon. Biruin nyo, dapat fully disclose yung true value nung hinihiram ng kliyente. Ano ginagawa nila? Diba? Inuumit yun, hindi nila sinasabi kasi wala namang hihiram sa kanila pagka sinabi nila yun. Yan ho ang totoong dahilan kasi pagka sila, diniscuss nila sa kanilang mga kliyente, yung true value nung loan, ay naku, walang kukuha niya. Kasi malalaman, ang kaltas kagad, kalahati. Diba? Malalaman na yung nila, advertisement nila, hindi totoo, mali. Naka-advertise sa kanila hanggang 60 days, 90 days, 120 days. Ano lang pagputok ng bola, 7 araw. Di ba? Tapos sasabihin, pwede kayong mangutang ng ng 15,000.
O tapos, ano lalabas? 1,000. Diba? Yan ho mahirap sa mga yan. Yes, sige, naintindihan ko. It's marketing. Diba? Na maaari kayong mangutang ng hanggang 15,000. Ang termino ay maaaring hanggang ganito. Pero, dapat sinasabi mo. Diba? I-disclose mo doon sa kliyente kung magkano lang yung na-approvean mo. Kung ilang termino yung binigay mo. Kung magkano na lang yung matatanggap. Hindi yung bigla-bigla kayo magdi-disburse, mga bugo kayo. Mario Joseph, balik tayo, di ba? Bago mag-due date, sinisingil na. Kasi nga, hindi marunong maningil. Yan ang mahirap sa mga yan. Buti sana kung ordinaryong singil lang. Hindi, tinatakot. At ang masaklap doon, yung ninakaw nila doon sa mga contact list, ayan, pati yung bubuligligin, pati yung sisingilin. Which is hindi tama yun. Ng kamot itong mga to. At ito po masakit. Nung binayaran, nag-auto-disburse kagad. 2 beses po. Ha? Mamaya malalaman natin bakit ganun. Tapos eto, sabi nga ho nung kliyente, palaki ng palaki. Ganyan ho talaga yung mga yan. Kasi, para nga kayo sinusubukan kasi nga ho hindi nag-evaluate yung mga yan. Hindi nag-CCI. Sila, ano yan, shotgun approach. Pautangin muna natin 1,000. Pag nagbayad yan, dagdagan natin. Pag nagbayad ulit, dagdagan natin. Ganun yung mga yan. Hindi marunong mag-evaluate. Kasi yan, nag-i-evaluate. Diba? Alam nila kung magkano kagad ang pahiram sa'yo. Yung kaya mo. Sila hindi. Shotgun approach. Nang huhula. Sige, 1,000 muna ngayon. Pag binayaran niya yan, 2,000 sa susunod. Pag binayaran niya, taas na naman natin. Ganyan yung mga bugok na yan. Tapos, yung dahilan po kung bakit malaki yung kinakaltas nila kasi by percentage po yan. Depende dun sa amount. Kasi kalimitan, tingnan nyo ha, yung 1,000 pesos, 500 na lang ang nare-receive nyo. Kasi kalahati. Pag 2,000 pesos, 1,000 na lang marireceive nyo. Diba? Palaki ng palaki yun kasi nga by percentage po siya. Tapos, dito tayo sa main topic natin. Ang sabi po nung nagpadala ng mensahe is, nag-research siya at naka-auto-reloan daw po siya. Yun daw po yung modus ng mga bugo katabusadong online lending apps. Well, hindi ko ho alam kung saan niya lalaman na siya ay naka-auto-reloan. I-check nyo po yung inyong mga apps, no? Kung meron nga yung sinasabi na naka-auto-reloan. No, kung naka-click yun, inang-click nyo. Kasi baka mamaya itong mga bugo katabusadong online lending apps, yun na kagad ang nakaset habang kayo ay nag-a-apply. Diba? Mga walang ya talaga yung mga yan. Nakita nyo? Kaya pala pag nagbayad kayo, may auto-disburse kayo kasi nakaset pala sa auto-reloan. Nakita nyo mga kawalang yan? Tama yung sinabi niya diba? Para di ka na makaalis sa utang sa kanila. Nakita po. Napakawalang ya. Hindi ho tama yun na auto-reloan. Kasi dapat yan, kusang nag-a-apply. Okay? Hindi po pwedeng auto-reloan kasi may panibago ka dapat nakasunduan dyan. Kasi kailangan mo i-explain ulit yun sa kanya. Hindi po pwede na disburse ka lang ng disburse. Anak ng kamot itong mga to. Hindi ko kayo maintindihan kung saan kayo natuto ng pagpapautang. Nakita nyo. Diba? Yan pala ang totoong dahilan. Ngayon ko lang nalaman to na meron palang ganyan, naka-auto-reloan. Kaya, i-check nyo po yung inyong apps, ha? Hanapin nyo po doon, baka mamaya naka-click o naka-check yung auto-reloan. Baka mamaya kasi yun ang default. Nakaset doon siya. Habang ginagamit nyo yung apps, kaya pala kayo auto-reloan, auto-reloan, auto-disburse. Siraulo itong mga bugok na to. Okay? Ang maipapayo ko po, doon sa nagpadala ng mensahe na to, well, hanapin nyo nga doon sa apps ninyo kung meron talagang auto-reloan. Tapos, i-unclick ninyo. Kung wala, well, tawagan nyo po yung inyong OLA at sabihin nyo sa kanila na wala akong pinapayagan ng auto-reloan. Okay? Kasi ito lang mo sasabihin ninyo. Pagka kayo kasi manghihiram, dapat panibagong kasunduan yan, panibagong kontrata. Hindi nila po pwedeng gamitin yung yung dating kontrata ninyo. Regardless yan kung nababago yung amount o hindi. Mga siraulo yung mga yan. Sabi nga sa inyo, hindi marunong magpautang yung mga yan. Kagaya niyan, nakaranas po kayo ng harassment. Okay? Merong hindi tamang ginagawa sa pagpapautang. So,
kontakin nyo po at mag-complain po tayo sa mga sangayon ng gobyerno na nakakasako po sa pagpapautang. Andiyan po ang SEC, BSP, NPC, PNP, NBI, at saka po ang PAOK. Okay? Yan po yung mga sangayon ng gobyerno na po pwede tayong mag-complain. Now, pagka po na-raid yung mga kinumplain natin, puntahan po natin at inimanda natin para po masampahan po natin ng kaukulang kaso, nang mapanagot po yung mga bugok at abusadong online lending apps na yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan ko po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang!